Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon sa umagang ito. Lahat tayo ay nananabik sa tahanan ng ating Panginoon. Ngunit sa pagkakataon ito na tayo'y naka-quarantine, naka-lockdown, ang ating mga tahanan ay extinction ng church, simbahan. At higit sa lahat, ang simbahan ay ikaw na pinapananahanan mismo ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Nananabik ka na ba sa iyong paggising sa umaga? Nais mo na bang pumunta sa sambahan ng ating Panginoon? Ngayon, mag-enjoy ka sa inyong tahanan sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Nais kong magbahagi sa inyo sa aklat ng mga awit, Kabanata 84, talata 1 hanggang 12. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo, na sa templo ay pumasok. Ang buong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masasayang pag-aawit, ko'y pinupuri, buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, hari namin at Diyos na walang hanggan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan. Sa palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan sila. Ang sa iyo'y umaasa ay masasabing mapalad dito, mapalad din. Silang mga naghahangad sa sayon ay makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupay binabaha sa maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasa sayon, ang Diyos nilang hinahanap. Dinggin mo ang dalangin ko, O Yahweh, makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod sila. Basbasan mo, aming Diyos, itong hari namin mahal. Pagpalain mo po siya, pagkat ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko bang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at danal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. O Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magtiwala sa iyo'y masasabing mapalad. Mga kapatid, sa ating pananabik sa pagsamba sa kanyang sa tahanan ng ating Panginoon, masasabi natin na ang katotohanan, mayroong dalawang katotohanan ng pananabik sa pagsamba sa Panginoon. Isang tao na walang pananampalataya sa Diyos, at yung isang anak ng Diyos, pinili niya, choosing ng ating Panginoon. Siya yung number 1 naman na siyang nananabik na sambahin ang Panginoon sa kanyang tahanan. Ngunit ang isang walang pananampalataya sa Panginoon, walang ugnayan sa Panginoon, hindi siya nag-desire man lamang na magsamba dahil wala nang ugnayan
sa ating Panginoon. So ang pagsamba, pananabik sa pagsamba ay para sa mga anak ng Panginoon. Para sa mga anak ng Panginoon. Para sa mga pinili ng Panginoon. Para sa mga iniligtas ng Panginoon. So ang ating pagsamba, ito'y response natin sa ating Panginoon na i-share yung ating buhay, i-share ang ating pagmamahal sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa atin. Sabi nga, ang taong malinis ang puso, nilinis ng Panginoon yung kanyang puso, ang katotohanan, siya'y pumupunta siya'y nagsasamba sa Panginoon sa anumang sitwasyon ng kanyang buhay. At kapag pumupunta siya sa simbahan, ang kanyang naisin ay pasalamatan ng Panginoon, bigyan ng parangal ang Panginoon, bigyan ng kaluwalhatian ang Panginoon. Hindi niya binibigyan ng credit o anumang papuri yung kanyang sarili. Bagkus, itinataas natin ang ating Panginoon. So sabi nga, sa verse 1, mahal ko ang iyong templo, o Yahweh kapangyarihan Yahweh. No? So, ang desire na ikay magsamba, pananabik, dahil ang ating sinasamba ay makapangyarihan. Number 1, na binibigyan natin ng pag-desire ng ating puso sapagkat yung sinasamba natin ay buhay at makapangyarihan Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ayon sa Aklat ng Awit, chapter 84, verse 1. No? At pag sinabi natin tayo nasa templo, ang tahanan ng Panginoon, hindi lamang ito nagre-represent ng kanyang presensya, bagkus ito ay nagbibigay sa atin ng comfort, nagbibigay sa atin ng pagdibilap ng ating pagkatao, na maging mature tayo pagdating sa pananampalataya. Dinidevelop natin. So, nananabik ba tayo sa paggising natin sa umaga? Even tayo nasa tahanan, ang ating tahanan ay simbahan sa panahon ngayon. Makakarinig tayo ng mga mensahe na mga live streaming sa bawat pastor. So, naging creative ang mga pastor sa ating kapanahonan ngayon. Mayroon yung dating hindi nagla-live streaming, ngayon nabigyan sila ng pagkakataon magkaroon ng live streaming. Ngunit ang inyong tahanan ang siyang templo ng ating Panginoon. So sa verse 84, chapter 84, verse 2 ng awit, sabi nga dyan, nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buhay pagkatao, umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. So sa ating mga lingkod, mga nananahan, mga anak ng ating Panginoon, ang desire na pagpasok sa templo, ito po ay nag-express tayo ng buo nating pagkatao. Hindi ito half-hearted na ay makikisama lang ako kaya ako'y magsasamba. Ngayon, wala nang mag-aakay sa iyo para sumamba, kundi ikay nasa inyong tahanan. Ikaw sana ay hindi nagbabago ang expression ng kagalakan ng iyong pagsamba sa Panginoon. Lockdown na yun. Gawin mong libangan ng pakikinig ng mga musika, ng mga papuri sa Panginoon. Gawin mong closeness na paglakad sa Panginoon. Gawin mong pagbabasa ng Biblia para lalo kang mahubog, para lalo kang maging marunong sa Biblia.
higit mong makilala ang Panginoon. So sabi nga dyan, masayang pag-awit ko, pinupuri buhay ng Diyos. Paano mo siya ngayon pinupuri, gayong wala ka ng kasamang mga awit sa church? Ito ba'y nagdaylam? O napalitan na ng mga awiting makasanlibutan? Lagi natin tatandaan, ang pagpupuri sa buhay ng Diyos, hindi lamang sa templo, maging sa inyong tahanan, pwede ninyong gawin ito para purihin ang Panginoon. Paano ba natin pinupuri ang buhay ng Diyos sa ganitong sitwasyon? Lahat tayo lockdown, lahat naka-quarantine, halos lahat walang trabaho. Pinupuri ba natin siya? Mga kapatid, ang pagpupuri sa Panginoon sa anumang sitwasyon ng ating buhay, kahirapan man ito, problema na kinakaharap, ang pagpupuri sa buhay ng Diyos ay lagi natin itong sinasagawa dahil yun ang anak ng Panginoon, tunay na anak ng Panginoon. Kailangan natin sambahin ng ating Panginoon, longing to worship God. Kung paano, sabi nga sa yung tabernacles, kung paano ito nagbibigay sa atin ng magmitisin, no? At kung paano nagbibigay sa atin na ang ating Panginoon ay siya'y makapangyarihan sa lahat. Sovereignty or all powerfulness ng ating Panginoon. Siya'y Diyos ng mga Diyos ng karamihan, hari ng mga hari. Ang pagsamba natin sa kanyang tahanan ay pagbibigay pugay sa makapangyarihang Diyos at pinupuri nating Panginoon. Ang ating pag-awit, ang inaalayan natin ito ay ang ating Panginoon. So sa King James Version Translation, yung naka-translate ito ng cried out, no? Means, ang ibig sabihin ito ay anguish, no? Ngunit ang pinaka-magandang translation ay sing for joy, no? Dahil ito ang nais ng ating Panginoon. Sing for joy, umaawit ng papuri sa ating buhay na Diyos. So, ang church, ang ating Panginoon, pumunta siya sa sanlibutan ito, hindi dahil siya galit, no? Kundi nais niya tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Nais niya tayong makasama upang papurihan ang ating Panginoon. Kapag hindi pumupunta ka ng church, pumupunta ka lang ba ng simbahan dahil may problema ka? O ikay pumupunta ng simbahan, dapat lamang, kung ikay anak ng Panginoon, ang pagpunta mo sa simbahan, ikaw ay nagpapahayag ng iyong kagalakan, kasiyahan, sapagkat ikaw ay nakiisa sa ating buhay na Panginoon, na nagkakaroon si Kristo. Buhay na Diyos. So, kung inyong makikita, yung una na verse, sabi doon, O Yahweh na makapangyarihan. Yung end ng 84, verse 2, pinupuri buhay ng Diyos. No? So, isang part ng pananabik sa pagsamba sa ating Panginoon, sapagkat makapangyarihan siya, buhay siya. Buhay ang ating Panginoon. So sa 84 verse, chapter 84
Awit chapter 84 verse 3. Sabi nito, Panginoon, sa templo mo'y mga maya'y nagpupugad, maging higong layang-laya, templo mo'y nagagala. May inakay nakalinga sa tabi ng iyong altar, O Yahweh, hari namin Diyos na walang hanggan. Makikita natin dyan na kung paano ang safety ay naroon. Yung picture ng safety, makikita natin dyan. No? Sabi nga dyan, maging ang mga maya, nagpuhugad, yung ibong layang-laya sa templo mo'y nagagala. Gayon din naman ang mga anak ng ating Panginoon. Sa harapan ng ating Panginoon, tayo mayroong kalayaan. Tayo mayroong tunay na kagalakan. Dahil ang ating Panginoong Kristo, hari ng mga hari, siya'y nasa trono, nasa kanan ng Diyos Ama. Diyos na walang hanggan. Ang lugar natin na tinihanap kung saan tayo ligtas ay yung naroon tayo sa presensya ng ating Panginoon. Naroon tayo sa presensya ng ating Panginoon. Sabi nga, mayroon tayong dapat kagalakan. Mayroong tunay na kalayaan sapagkat si Yahweh na hari namin, Diyos na walang hanggan. No? So, ano ba ang nagbibigay sa inyo ng kabalisahan o nagbibigay ng kalungkutan sa ganitong sitwasyon? Marahil ay dala ng ating katauhan na yung kaisipan ng ating Panginoon na hindi natin maabot. Ngunit, lagi po natin tatandaan, ang tunay na kaligtasan ay na kay Kristo. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Ang templo ay isang building lamang. Hindi po yun ang nagligtas sa atin, kundi si Jesucristo na namatay sa cross, nilibing at muling nabuhay. Doon may tunay na kaligtasan, may tunay na katiyakan, sapagkat siya ngayon ay buhay at siya ay Diyos na walang hanggan. No? Safetyness. Huwag tayong maghanap ng tao na siya nga magbibigay sa atin ng seguridad. Bagkus ang ating Panginoon na siya nga makapangyarihan, ang siyang magbibigay sa atin ito ng seguridad. Naniniwala naman tayo sa na mayroong virus, no? Kaya nga tayo nasa ating mga tahanan lamang. Ngunit maniwala din tayo na may Diyos sa ating puso. O may Diyos tayo na pinapaniwalaan na makapangyarihan. Hari ng buhay natin. Hari magkawalang hanggan sa ating buhay. Diyos na walang hanggan sa ating buhay. Doon po tayo manahan. At yung Awit chapter 84 verse 4, saan dyan? Mapalad na masasabi silang do'y tumatahan sa palaging umaawit ng pupuring walang hanggan. Mapalad ang do'y tumatahan. Ngunit kung ating titingnan, sabi nga, masigit na mapalad yung tao na pinapananahanan ng banal na Espiritu Santo. Sapagkat yung taong yun na pinapananahanan ng banal na Espiritu Santo, yung kanyang pag-awit sa Panginoon, yung kanyang pagpupuri sa Panginoon, ay kailanman hindi magwawakas. At yung kanyang pananahan sa presensya ng ating Panginoon, kailanman ay hindi maiaalis. Hindi mabibigyan ng hadlang sa kaninuman. So, higit ka pa sa mapalad. You are so blessed, no? Pinagpala ka. Ikaw na pinapananahanan ng banal na Espiritu Santo. At the time, sa mga lingkod ng Panginoon, marahil ay ganun din yung kanilang nararanasan. Ang problema sa isang hindi tunay na mananampalataya,
Ang pakiramdam lang nila kapag nakapasok sa simbahan, doon lang sila masaya. Doon lang nagpupuri. Paglabas, taglay na naman ang buong mundo. No? Ngunit, ikaw kapatid na tinamanahanan ng Panginoon, ikaw ay tunay na pinagpala kung nasa iyo ang banal na Espiritu Santo, kung ikay pinili ng Panginoon. Choosing ka na anak ng Diyos. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Ibig bang sabihin, yung pagpapala na ito, yung mga material na bagay? O hindi lamang yun. Ang number one na yung pagpapala ay yung may buhay ka na walang hanggan. Hindi mo ba dapat yung pagsigawan sa Panginoon na maraming salamat, Panginoon, sapagkat ako'y may buhay, sapagkat ako'y may Diyos na aking pinapananahanan. Yun yung tunay na blessing, eternal life ka, may langit ka. Di mo ba yun ipagpupuri sa Panginoon? Di mo ba dapat yun ipagpapasalamat sa Panginoon sa kabila ng ganitong sitwasyon? So, longing to worship God. Mga dahilan, mga rason kung bakit tayo nananabik na sambahin ang Diyos kahit na tayo nasa tahanan lang. After quarantine, mga kapatid, nawa yung pananabik na ito na sumamba sa tahanan ng Panginoon ay maging mas maalab pa, mas mainit pa. Mas lalo nating bigyan halaga. Number one na prioridad ang pagsamba sa ating Panginoon. Alam niyo ba bakit gano'n ang nangyari? Nais ng Panginoon na yung mga busy, walang oras sa Panginoon, ay magkaroon ng oras sa Panginoon. Na kahit tayo nasa bahay lang, mayroon tayong oras na sambahin siya. Dahil anak tayo ng Panginoon. Pangalawa na rason bakit tayo'y nananabik na pumunta sa simbahan ay yung kagalakan sa pagsamba. The joy of worship. The joy of worship. Sa Awit chapter 84 verse 5 hanggang 7. No? Ito yung nag-describe ng kagalakan sa pagsamba sa ating Panginoon. So, sa verse 5, sabi diyan, ang sa iyo'y umaasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad sa sayon ay makarating. So, kung paano ang pagsamba natin sa tahanan ng ating Panginoon, nagbibigay ito sa atin ng excitement. No? Gayun din naman, yung mga Israelita at that time, nagkaroon sila ng excitement na makapunta sa Zion, malapit sa siyudad ng Jerusalem. So expression, sabi nga yung expression nito ay para bang tayo'y naglalakbay sa tigang na lupa. Sabi nga doon sa 84 verse 6. Habang sila'y naglalakbay sa tigang nakapatagan, ito yung lupay binabaha sa maanggap na pag-ulan. Sa kanilang paglalakbay patungo sa Zion, makita natin na tigang yung kapatagan, maalikabok. Ganun pa man, dito natin makikita na mayroong refreshment. Lupay binabaha sa maanggap na pag-ulan. Sa ating paggising sa umaga, tayo ba'y nananabik? Masasabi ba natin ang desire ba kaagad natin ay bumangon para makapag-devotion muna, makapanalangin? Dahil yung ating sambahan ngayon ay yung tahanan natin. At sabi nga dito, no?
sa quarantine na ito, parang ito'y paglalakbay na yung iba na uubusan na ng pasensya. Yung iba nawawalan na ng pag-asa. Paano ito? Parang tigang na yung kapatagan. Kung sa atin patigan na yung lagayan ng bigas, wala nang masasaing. Ngunit lagi natin tatandaan, ang Diyos na ating pinapaniwalaan, Diyos na provider, Diyos na ipagkakaloob niya ang ating mga pangangailangan. Tumawag po tayo sa Kanya. Yung ating mga kapatid, nariyan yan upang ipadama yung fellowship natin sa isa't isa. Marahil kung tayo pumupunta sa simbahan, ang fellowship ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Ngunit sa ganitong sitwasyon ng buhay natin, dito natin makikita kung maipapadama ang tunay natin na pagkalinga sa isa't isa. Yung mga natutuyuan na ng ulam, tuyo ng ulam, diyan, humingi po tayo, matuto po tayo magsabi ng karutuhan sa ating kapatid. Na kapatid, wala na ako. Wala na akong masasain. Wala na akong ulam. Baka naman. No? Sabi nga, ito'y nagbibigay sa atin ng refreshment, kagalakan, kalakasan sa isa't isa. Ang Panginoon ay daluyan ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ginagamit yung ating mga kapatiran. Ginagamit tayo mismo upang ang ating mga kapatiran na nanghihina, wala ng pag-asa, ay mabigyan ng linaw o bagong direksyon, kagalakan na salamat mayroong Panginoon. Siya pala ay tunay at buhay na nananahan sa aking mga kapatiran. Bibigay, nagdudulot ito ng sigla sa atin. Verse 7. Sabi nga, habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasa sayon, ang Diyos nilang hinahanap. No? So kung ating titingnan dito, makikita natin yung climax. Yung sila'y lumalakad, sabi nga, lalo silang lumalakas. Sa ganitong sitwasyon ng buhay natin, na tayo nasa tahanan lang, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Nararapat lamang na lalo tayong tumibay, lumakas sa ating pananampalataya, sapagkat ang Diyos ay Diyos na buhay. Ang tunay na ating hinahanap, hindi yung simbahan, bagkus yung paruroonan ng talagang buhay natin, paruroonan ng ating espiritu. Inaantay po natin dahil mayroon na hindi na naglalakbay patungong sayon. Ngunit ang higit natin na inaantay na mayroong Kristo na namatay, nilibing at muling nabuhay at umakyat sa langit at muling babalik. Yun po yung magbigay sa atin ng lalong kalakasan. Magbigay sa atin ng sigla, ng encouragement sa bawat isa na lumakad na mayroong pananampalataya sa Panginoon. May tunay nagbibigay ng encouragement, nagpapasigla, nagpapasaya sa mga kapatiran natin. Walang iba kundi ang Panginoon. Siya'y hanapin mo. Hanapin mo po siya. Hindi naman siya naliligaw. Ang totoo, ang tao lamang ang siya naliligaw. Ang Diyos ay nariyan lang siya, nag-aantay sa atin. At sabi nga, lumalakad sila na lumalakas batid nila nasa sayon ang Diyos na hinahanap. Ano ang sinasabi ng ating Panginoon sa aklat ng Juan?
na kung paano dapat tayo magsamba sa Kanya na may kagalakan. Tunay na pagsamba. Hindi na sa bundok ng Jerusalem, hindi na sa bundok ng Samaria, kundi sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. No? Sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Yun, nawa, yung magbigay sa atin ng climax o strength, kalakasan, lalong lumakas, lalong manabik sa pagsamba, lalong lumago, no? Lalo tayong matuto, madibilak yung ating pagkatao, maging mature sa ating pananampalataya sa buhay na Diyos. So, ginagawa po ba natin yung ating mga devotion? Ginagawa po ba natin yung pagbabasa ng Biblia? Ano na lang sa isa't isa? So, mga kapatid, yung kagalakan sa pagsamba ay kung ikaw ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Dahil yun ang sinabi ng ating Panginoon. Tunay na pagsamba ay nagsasamba tayo sa Espiritu. Hindi tayo nagsasamba doon sa walang buhay. No? Kundi buhay ng ating Panginoon. So, pangatlo, a prayer at worship, no? Yung pananalangin. Ang pananalangin ay isang mahalagang bahagi sa pagsamba. Minsan, ang pananalangin ay sinasagawa sa madla. Minsan naman, sinasagawa ito in private. Kung ikay nagsusulo, isarang mo yung pinto, hindi manalangin ka sa Panginoon. Ganon din naman ang mga taga-psalmist. Sa Aklat ng Awit, chapter 84, verse 8, sabi niya, tingin mo ang dalangin ko, O Yahweh, makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, tingin mo ang iyong lingkod. Dito natin makita kung paano ang isang anak ng Panginoon laging mapanalangin. Ang pagdinig ng ating Panginoon, ng ating panalangin, ang kasagutan niya, minsan, oo, hindi, tika muna, o talagang ibibigay niya kung ito ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya huwag po tayong ma-discourage kung yung ating hinihingi sa Panginoon ay hindi pa dinirinig. Nung bago mag-lockdown, bago dumating ang virus, pinapanalangin, huwag sanang makarating sa bansa natin. Huwag nawang magkaroon ng COVID-19 pero nagkaroon. Hindi bang sabihin hindi sinagot yung ating panalangin? Kung ano yung will ng Panginoon ay mangyayari po yun. So dahil nandiyan na, anong dapat natin gawin? May condition. Huwag tayong mag-question sa Panginoon, bakit Panginoon? Wala tayong karapatan sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan. Ang kanyang plano ay hindi natin plano. Ang kanyang kalooban ay hindi natin kalooban. Kapag naunawaan natin ang kalooban ng Panginoon, nagkatampo yung ating hiling sa Panginoon, ito po ay diringgin ng ating Panginoon. Ito po ang katotohanan pagdating sa panalangin. At yung Awit chapter 84 verse 9, ito'y benediction. At sabi nga niya, basbasan mo aming Diyos itong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya pagkat ikaw ang humiram. At this time, sabi nga ng ating ng kasulatan, walang anumang kaharian na hindi ang Diyos ang nagtatag nito. So, imbis na ating batikusin ng ating Pangulo, isama natin siya sa pagdarasal. Isama natin siya na siya ay hiniram ng ating Panginoon upang tayo pangunahan. Bigyan tayo ng
bigyan siya ng Panginoon ng wisdom na makayanan niya, mabigyan niya ng solusyon, mabigyan siya ng advisor na akma sa plano ng ating Panginoon. At ito'y mangyayari lamang sa mission ng bawat isa sa atin sa Diyos, then din naman sa mission sa ating government. Ang pandemic nito, hindi ito magkatagal, ito'y lilipas din. Amen. Sapagkat ang anumang bansa na ang sinasamba ay ang buhay ng Diyos, ang bansa nito ay pagpapalain. Amen. Sa Awit chapter 84 verse 10, sabi dito, kahit isang araw lamang mas gusto kong sa templo mo kaysa sa 1,000 na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. So kung ating titingnan, no, sa paglilingkod natin sa simbahan, mas pinakamainan ito kapag ito'y may mga volunteer tayo na church worker. Salamat sa iyo, kapatid, sa iyong pag-volunteer sa paggagawa sa simbahan. Ito man ay desire na sabi nga kahit na siya'y maging alipin sa simbahan, maging alipin, slave. Kaysa naman yung magkaman ka ng maraming pera, kung ka nakatira sa mayaman, ngunit ang tahanan iyon ay palalo naman. Sakat naman sa mga kapalaluan, kasamaan naman ang ginagawa. No? So, sa isang wise na tao, huwag kang lumapit sa mga masasamang tao, kundi lumapit ka sa Panginoon. Doon may tunay na magbibigay sa iyo ng kalinga ang Diyos ng buhay. No? Sabi nga, ang paglilingkod natin may kasama itong kagalakan sa Panginoon. Ang paglilingkod natin sa Kanyang Iglesia, nandudulot ito sa atin ng fellowship sa bawat isa sa atin. Inuugnay-ugnay tayo. At higit sa lahat, ang holiness, kabanalan, pamumuhay ng may kabanalan. Ayon sa aklat ng Efeso, chapter 4, sa aklat ng Efeso, chapter 4, verse 24. Sa aklat ng Efeso, chapter 4, verse 24. Sabi dito, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, na hayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dapat natin isuot ang bagong pagkatao at banal na pamumuhay. So, holiness dahil kay Kristo. Kung dati tayo palalo, nararapat. Kung ikaw, kapatid, ay tinawag ng ating Panginoon, sabi nga niya, kailangan ikaw ay isilang muli sa Espiritu. Kailangan ikaw ay isilang muli. Ngayon bang pupunta sa simbahan na hindi muna nagdadasal? Meron bang pupunta ng simbahan na walang pananampalataya sa Diyos? Meron bang mananahan sa simbahan na walang kabanalan? Hindi taglay ang kabanalan ng ating Panginoon Kristo. So, sabi nga dyan, mas mainam pa manahan tayo sa pinto ng ating Panginoon para nabig sa presensya ng ating Panginoon.
At sabi nga ni Apostol Pablo sa Aklat ng Korinto, hindi ba ninyo alam na inyong mga katawan ay templo ng Diyos? Ang ating katawan ay templo ng Panginoon. Huwag po natin ito sirain sa paggawa ng masama na nagdudulot ng kamatayan. Bagkus gamitin natin ito sa paglilingkod, gamitin natin ito sa pamumuhay ng mga tao. Gamitin natin ito upang bigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Sa verse 11, sabi diyan, pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sino mang gawain ay matuwid at marangal. So, sa ating kapanahonan, sabi nga dyan, si Yahweh ang ating pag-asa. Ang Diyos ang siyang pag-asa natin. Ang Panginoon ang siyang ating sanggalang, shield, protection. Siya yung ating protection. Sabi niya, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo dahil sa pag-ibig ng Diyos, yung kanyang pag-ibig sa atin, na ito'y kanyang pinatunayan nang padala ang ating Panginoong Kristo sa daigdig na ito. At presyo ng kanyang pagmamahal sa atin ay yung mamatay siya para sa atin dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo na dulot ito sa atin ng banal. Tayo ng mga mananampalataya. Nagdulot sa atin ng kaligtasan. Nagdulot sa atin ng proteksyon ng ating espiritu na hindi mapunta sa impyerno. Ngunit sa mga hindi, ang ginawa ng ating Panginoong Kristo ay parang lasang para sa kanila, sa mga napapahamak. Sapagkat sila ay hindi naniwala kay Kristo, sila man ay mapupunta sa impyerno. So lagi natin tatandaan, sabi nga dyan, hindi siya nagkakait ng mabuting bagay sa sino man ang gawain ay matuwid at marangal. Kapag tayo nag-expect ng mga mabuting bagay, usisain natin yung ating sarili. Examinin natin yung sarili natin. Ako ba'y namumuhay ng matuwid at marangal? Tin-expect mo kung paano ang Panginoon hindi ka niya pagdadamutan, hindi ka niya pagkagatan. Bakit? Dahil ang Panginoon na ating sinasamba, siya yung mayroong laging nakaakilap sa atin. Ano man yung gawin natin, ito mayroong consequences sa buhay natin. Sabi nga nila, mas mainam pa yung mamatay ikaw na ang lahat ay nakasimangot, malungkot. Kaysa naman mamatay ka, ikaw ay nakasimangot, ang lahat ay nakatawa. Bakit? Dahil hindi na yung maganda yung pamumuhay natin sa daigdig nito. So, ang Diyos na si Yahweh ay pag-asa natin. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa dahil siya'y buhay at makapangyarihan. Verse 12, O Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magtiwala sa iyo ay masasabing mapalad, blessed. No? So kung ating titingnan, dinescribe siya sa verse 11 na siya isang galang, siya yung ating pag-asa. At ngayon, itinaas lalo natin sa buhay natin ang ating Panginoon. Ang Diyos na kapangyarihan. Ang magtiwala sa iyo ay masasabing mapalad, blessed. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Sapagkat sabi nga dyan, kung tayo'y
yung sabi diyan na ang Diyos ay makapangyarihan, ito'y summary ng the whole Psalms, no? Ito'y maikli na statement sa aklat ng awit na parang naroon na. Sabi nga, yung sovereign Lord, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito'y pinaiksi na statement o summary. So, lagi nating tatandaan, ang sabi nga, ang magtiwala sa iyo'y masasabing mapalad. Prayer, fellowship, yung service natin sa Panginoon, yung kapanalan natin sa Panginoon. At higit sa lahat, mga kapatid, yung pagsamba natin sa Panginoon, sa buhay ng Diyos, yung paghahanap natin, pananapik natin na sambahin siya sa kanyang tahanan, pananapik natin na sambahin siya, yung sambahin siya ng may kagalakan, pananalangin, lagi natin titingnan, lagi natin ituon yung ating paningin sa buhay ng Diyos. Lumakad tayo nakasama ang Panginoon. Dahil ang Diyos na ating pinapaniwalaan, kapangyarihan at buhay, laging nakatingin sa atin. Lagi siyang nakatingin. Lagi natin sa isip palagi yung even after quarantine, nawa yung pananabik na ito sa atin ay huwag mawala. Paalain po natin ito sa ating mga puso. Habang nagbinilay-nilay tayo sa ating mga tahanan, lagi natin tatandaan, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Naroon po tayo. May siguridad. Magtiwala tayo sa Kanya ng lubos. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. God bless po.